Alright, dito naman tayo sa pag-maintain ng kalamansi. Alam niyo mga kaibigan, ang pagtatanim ng kalamansi at pagpapabunga ay hindi nangangailangan ng labis na pagod. Joke lang. Okay, ang pag-aalaga ng kalamansi ay para ding pag-aalaga ng gulay. Tulad nito, makalipas ng summer, nag-faro irrigation tayo, flooding. And then, kinabukasan, naglagay ako ng fertilizer. Okay, that was 4 days ago. At umuulan-ulan pa, kaya ayan na, halos lusaw na yung triple 14. Yan. So ngayon, basa pa yung lupa, no? Basa pa siya. Pero prior pala doon, nakalimutan ko, pasensya na. Prior doon sa faro irrigation, ay nag-spray muna ng pamatay damo. Yan, kaya makikita nyo yung mga damo ay lanta na. Halos yung iba medyo berde pa, pero yung puno niya na ipabulok na. Yan. Kaya yan makikita nyo mga kaibigan, no? Dati makapal yung damo dito, ngayon ayan na, brown na yung kulay. Ibig sabihin patay na yung damo at pabulok na yung puno. Okay, although may second generation yan na kinakailangan pa rin nating isprehan after 2 weeks. Ayan, yung follow up, para habang nagpapabunga tayo ng kalamansi ay wala nang gaanong kaagaw doon sa pataba na nilagay natin. Okay, so ano ang epekto kapag naglagay na tayo ng pataba? After 2 weeks ay mamumulaklak ulit yung ating kalamansi. Kasi yung first attempt natin last month ay naglaglagan yung mga bunga. Ilan lang yung natira. Kung titingnan natin sa mga bawat puno ay medyo marami din yung bunga, pero hindi siya hitik. Hindi hitik sa bunga. So kailangan pa rin natin na magpabulaklak sa muli. Kaya't ganun pa rin yung procedure. Dahil sa init, so na-stress yung halaman. Pagkatapos noon, naglagay tayo ng tubig, lagay ng pataba. At ayan na, ito na yung second batch ng pagpapabulaklak. Ngayon, hindi pa gaanong obvious yung bulaklak. Hindi pa, kasi maghihintay pa tayo ng 1 linggo after na ayan, matunaw yung pataba. So approximately 2 weeks yan na. Okay. So ano ang maintenance kapag namulaklak na? Hintayin natin na mabuo yung bunga na kasing liit nito. Yan, pag ganyan nakalaki, regular na yung pag-i-spray ng pesticide. Grabe, ano? Kung mayroon kayong mga organic pesticide, mas maganda. Kaya kahit tinunaw na sabon, pwede na. Basta't maitaboy lang yung mga peste. Yeah. Dahil pag pinabayaan natin, maglalaglagan yung mga bunga tulad nito. Ano ang resulta ng pagkalaglag ng bunga? Ayan, yan, binakunahan ng peste. Anong peste? Yung rice bug. Grabe yung rice bug. Ang bihira. So yung rice bug, yung tinatawag ng ngusong kabayo, napakabaho nun, at mayroon yun na chemical na sinusumpit. Kapag nabulabog mo, spray siya ng chemical na asido. Yung kanyang defense mechanism, ganun yun. So pwede kang masunog. Magkaroon ka ng paso sa iyong balat kapag nahagip ka nun. Masyadong panalanta sa bunga ng kalamansi. Yan. Okay. So gaano kadalas yung pag-spray? Obserbahan natin yung infestation. Kapag tulad niya, naglaland preparation pa lang para sa pagtatanim ng palay. So yung peste, wala pang gaanong nadadapuan. So magko-concentrate siya sa ating taniman. Yan. At tulad nito, yung aking portion ng aking tinamnan ng kalamansi na medyo maliliit pa, ay makapal pa rin yung damo. So dyan mangingitlog yung mga peste. So pag nangitlog na yan dyan, pag napisa, siyempre dagdag na peste yan dito sa ating taniman ng kalamansi. Kaya yan, nag-spray na ako ng glyphosate yan sa damuhan na yan, para ayan, ma-eradicate na yung mga damo na yan. At hindi na makapampugad at saka pangitlog yung mga mapaminsalang peste. Alright. So kapag namunga na, yung sinabi ko, every 3 days mag-i-spray tayo, depende sa infestation. Pero kapag wala namang ganong peste, every 5 days okay na. Alright, so ngayon, parte ng maintenance, yung mga ganitong sprout, sprout ba to? Shoot, inaalis yan. Actually, nagbabawas nga ako ng sanga dito.
Tulad niya, bawas yan. Tulad dun sa unahan, malinis na, tingnan nyo. Anong purpose kapag o dahilan bakit inaalis ko yung mga sanga sa baba? Para yung mga damo na gumagapang, hindi gaano makigapang. At saka malinis tingnan sa ilalim, well ventilated. Yan, so una, walang gaano magagapangan yung damo. Pangalawa, well ventilated at malinis. Pangatlo, yung nutrients na nasisipsip ng halaman ay siyempre maipapadaloy doon sa mas importanteng mga sanga. Yan. Doon sa mas malalago na mga sanga. Pangilan na ba? Panglima ay kapag namitas tayo ay hindi tayo mamimitas ng bunga sa lupa. Kasi kapag ganyan, masyadong mabababa yung sanga. Kapag kumapal na yan at saka namunga, yung tendency ng bunga ay sumasayad na sa lupa. So halos hindi rin quality yung bunga, di ba? At saka sa pagpitas din, hindi maganda yung masakit sa likod kapag nasa lupa. Nasa lupa halos yung mga bunga. Okay? So ganun lang naman, magpapabunga tayo sa mas maraming mga sanga. So aalisin na natin to, ipupruno na natin tong mga sanga na nandito sa baba. Yan. Yan. So ano pang resulta nito kapag nagpupruning tayo? Mas lalong tatagal yung buhay ng kalamansi. Yeah. Yan, mas lalong sisigla at tatagal ang buhay ng kalamansi. Alright, sige, pruning tayo nito. Kahit yung mga sanga na medyo lanta na, alisin na natin. Yan. Diba magandang tingnan kapag naalisan natin ang sanga sa baba. Malinis. Yan. Ito may mga tinik-tinik, pwede na rin itong alisin. Ito, alisin na ito. Okay, so yan muna mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you. Bye-bye.